Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang hapon sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Isang sulat na naman ang ating tunghayan at bigyang buhay dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Ang sulat ay nanggaling sa isa nating tagapakinig na gustong magtago sa pangalang Kathleen. Ganito ang sulat ni Kathleen. I will stay. Dear Tia Sofia, bago ang lahat, ako po'y taos-pusong bumabati sa inyo diyan sa Bombo Radio Station. Gusto ko ring makibahagi sa inyong programang Recuerdos de la Vida. Meron din po akong di makakalimutang bahagi o kaganapan sa aking buhay na nag-iwan sa akin ng recuerdo. Tawagin nyo na lang sana ako sa pangalang Kathleen. Isa daw po akong ambisyosa. Kung bakit po ganito ang sabi sa akin, ganito po ang umpisa ng lahat. In his arms, forget me. Please po, Inay. Kausapin ninyo si Itay at payagan akong mag-aral ulit. At doon sa Maynila po ako mag-aaral. Pero anak, malaki ang gastusin doon. Dito na lang sa atin.
May magaganda ring paaralan dito. Di na kailangan pumunta ng Manila. Gusto ko nga sa Maynila, inay. Sige naman na, Ay inay. na, parehas lang din dito. Wala namang pinagkaiba. Di naman po. Mas maraming mapag-aaralan doon. Kasi magagaling ang mga professor doon. Ay, problema nga kung saan tayo kukuha ng gastusin mo. Bibilhin lahat ang mga kailangan doon. Kahit naman dito, mangungupahan din ako. Parehas din yun, inay. Ay sus, huwag kang mamili kung gusto mong makapagtapos. Sinay naman. Mhm. Kailangan mong magtipid kung gusto mong makapag-aral. Hindi yung parang buhay mayaman ka na di ka naman mayaman. Wala naman masama kung mangarap ka. At saka, libre ang mangarap. Walang bayad, inay. Una pa lang na nakita kita at nakilala. Alam kong probinsyana ka, Kathleen. Nagtapos akong may honor sa high school. Hindi naman sa ganon. Pero gusto kita, Kathleen. Ay, naku. Ngayon lang tayo nagkita. Maniligaw ka sa akin? Baka akala mo nasa probinsya ka pa. Nandito ka na sa Manila. Mayaman kami. Kung mag-asawa tayo, mabuhay kang parang reyna. Ay, naku. Asawa? Agad-agad? Hindi na kailangang mag-aral ka pa. Mayaman naman kami. Hindi na muna yan ang iisipin ko. At baka naman di mabilang sa daliri ang mga naging girlfriend mo. Bakit kasi hindi mo tinitignan ang dinadaanan mo? Ayan tuloy. Kung hindi kita hinila, nabundol ka na sana. Salamat. At dinto pa lang pangalan ko. Nasaktan ka ba? Aha, kaunti lang. Pero walang anuman. Kaunting gasgas lang. Sayang. Ang puti pa naman ng legs mo. Di bale, madali lang gamutin yan. Mag-iingat ka naman kasi. Kuya Dindo, parang nakita na kita. Dyan lang ang bahay namin. Sa totoo lang, kamag-anak ko ang may bahay sa tinitirhan mo. Iyang malaking bahay ang tinutukoy mo, kuya? Ha, ang yaman niyo pala. Nag-iisa na ako sa buhay, Kathleen. Ako ang nagmana sa negosyong naiwan ng aking magulang. Ganun ba? Namatay na rin ang kapatid kong lalaki. At ang babae naman, nakipag-asawa na. Sabi ko na nga ba hindi ka makakatanggi sa akin. Maawa ka sa akin. Bitawan mo ako. Huwag mo akong yakapin. Ang daming tao dito sa parke. Taga-probinsya ka nga. Alam mo, walang pakialam ang mga tao sa atin. Kahit ano pang gawin natin dito. Uy, ano ka ba? Nakakahiya. Ayaw ko yung iniisip mo. Magkasintahan pa lang tayo. Ano ka ba? Kung gusto mo, kahit iuwi na kita sa bahay namin. Maawa ka naman sa akin. Huwag. Ayaw ko pang gusto mong mangyari. Mag-aaral pa ako. O di mag-aral ka lang. Pwede naman kitang maging asawa kahit nag-aaral ka. Basta, ayaw ko. At please, makinig ka naman sa akin. Tuwing magkasama kami ni Edsel, Tia Sofia, nakakadama ako ng takot.
Baka kung ano ang gawin sa akin. Wala akong tiwala sa kanya. Katulad nung minsang ginabi kami at umulan. Pinipilit ako noon sa kanyang gustong mangyari. At ganito ang mga kaganapan. And I promise I will stay. Edsel, ang tagal ko nang tumatawag sa'yo pero dito lang pala sa mall tayo magkikita. Edsel, sino tong babae? Ako ang dapat na magtanong. Isa ka rin siguro na biktima ni Edsel, ano? Ha? Anong ibig mong sabihin? Para alam mo, isa rin ako sa mga nobya ni Edsel. Ako pala si Lira. Malayong mas maganda sa'yo. Lira, ano ba yung mga sinasabi mo? Tumahimik ka nga. Di ba? Tama ang sinasabi ko. Edsel, namiss kita ng husto. Parehas naman kami siguro ng babaeng ito na makapagbibigay ng saya, di ba? Miss, ano palang pangalan mo? Kathleen, Ay, masaya ang pagkakilala natin, Kathleen. Palagay ko, madali lang tayong magkaunawaan. Lira, tumahimik ka nga. Oh, bakit mo ako pinapatahimik, Edsel? Totoo naman ang sinasabi ko, ha? bahala na kayo kung saan kayo pupunta. Iiwanan ko na kayo. Sandali lang, Ay, Kathleen. oo. Huwag mong pigilan, Edsel. Kung ayaw niyang sumama, o di ako na lang. Ay, gabi na, namamasyal ka pa, Kathleen. Mabuti at nakita kita. Maraming salamat, Kuya Dindo. O bakit? Nag-iisa kang namasyal? Kuya, meron. Pero iniwan ko. Iniwan ko sila. O ano, nag-dinner ka na? May malalampasan tayong mall. Kaya lang, traffic eh. Kakain muna tayo. Uwi na lang tayo. Baka makita pa tayo ng girlfriend mo. Pagsilosan pa niya ako. Sus, wala pa akong nobya, no? Kuya, Itong edad ko na ito, siguro hindi ka maniniwala na wala pa akong asawa o nobya. Pero, alam mo, may dahilan kung bakit wala. kung nasaktan kita, Kuya, pasensya na. Walang anuman yun. Walang problema. Okay lang, Kathleen. Akala ko hindi ka na mag-aaral, Edsel. Kasi bihira ka nang pumasok. Sabi ko naman sa'yo, hindi na kailangang mag-aral pa kasi mayaman kami. Dahil mayaman na kayo, ganun ba? Maswerte ka. May pag-uusapan tayo, Kathleen. Kung ano man ang pinagsasabi ni Lira sa'yo, huwag ka sanang maniwala dun. Bahala ka. Kung totoo o hindi. Parehas lang kaming babae ni Lera. Walang ibang magmamalasakit sa akin. Nakita mo naman siguro, may ibang galaw si Lira. At saka, hindi ako pumapatol sa tulad niya. Mabuti kung ganon. Pero kung sa akin lang, alam mong mahirap lang ako. Ambisyosa ako. Pero gusto kong makapagtapos ako ng pag-aaral. Ano? Nagpilit akong makarating dito sa syudad para makapag-aral. Pasensya na po kayo, Inay. Kung ngayon lang po ako tumawag. Busy kasi ako masyado sa pag-aaral ko. Nababahala lang kami ng itay mo, anak. Ay, kumusta ka na? Kumusta na ang iyong pag-aaral? Mabuti naman po, Inay. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo, anak ko, ah.
tatandaan mo ang mga payo namin sa iyo. Para sa iyong kinabukasan yan. Huwag mo sanang kalimutan din ang hirap namin dito sa probinsya ng Itay mo para makapag-aral ka lang. Alam niyo kung ano ang pangarap ko, Inay. Huwag kayong mag-alala. Pagbubutihin ko ang aking pag-aaral para makamtan ko ang aking pangarap. Mabuti naman kung ganon, anak. Sige, Inay. Tatawag ulit ako. Bye! Lera, ikaw pala? Siguro, si Edsel ang inaasahan mong darating, ano? Oh, may bisita ka pala, Kathleen. Kaya pala. Kaya pala hindi masakit ang loob mo na kahit mawala sa'yo si Edsel dahil may iba ka na pala. Medyo matanda na siya at saka parang mayaman. Oh, sige. Alis na ako. Mr. Guapo. Alis na ako, ha? Pero sinisigurado ko na makakarating ito sa nobyo ni Kathleen. Huwag ka sanang mag-isip ng iba, Lera. Hindi pa daw nagpadala ang nanay niya o magulang niya. Kaya nangako ako sa kanya na ako munang magbibigay ng pangmatrikula niya. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Kathleen. Sino yung lalaking yun? Si Kuya Dindo yun! Kamag-anak niya yung may-ari ng bahay na tinitirahan ko. Meron ba kayong relasyon? Ha? Huwag sanang mababa ang tingin mo sa akin. Ikaw lang ang boyfriend ko. Kung totoo yung sinasabi mo sa akin, sumama ka sa akin. Kathleen, maski ako. Gusto kitang yayain. Ikaw na naman, Lira. Huwag kang istorbo. Kathleen, sa akin ka sasama. Di ko alam kung ano ang gagawin mo sa malalaman mo. Nagduda po ako sa panahong yun kay Lira, Tia Sofia. Pero pinili kong iwan siya. Nagparamdam sa akin na may masamang balak si Edsel. Sa isang pagkakataon, pinilit ako ni Edsel na sumama sa kanya. Pumunta kami sa isang resort sa labas ng Maynila. At ganito po ang mga kaganapan, Tia Sofia. I will stay in love with you. Hindi ka na makakaiwas sa akin, Kathleen. At sinisigurado ko na hindi ka maagaw ni Dindo. Hindi ko hahayaan na magtagumpay ka sa binabalak mo sa akin. Pero mahal na mahal kita. Magnobyo tayo. Bakit ayaw mong pumayag? Nagsisisi ako kung bakit ikaw ang naging boyfriend ko. Alam kong hindi ka lang lasing. Nakita ko kung anong ginawa mo kanina. Ano naman? Malayo tayo sa Maynila. Walang tutulong sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Halika rito! Bitawan mo ako! Gagawin ko ang lahat Sa para akin ka na ngayon. makatakas ako!
Muntikan ka ng mahamak. Bakit ka sumama kay Jill? Pinilit lang akong sumama sa kanya. Hindi ko akalain na makakarating kami sa labas ng Maynila, kuya. Ay, mabuti na lang. Alam mo ang ginagawa mo. Hindi maalis sa isipan ko. Lalo na nung makita kong nakadroga si Edsel. Marami ng beses na nakita ko si Jill. At may napansin ako sa kanya. Pero hindi ko sinabi sa'yo. Dahil hindi pa ako sigurado. Nagsisisi ako. Hindi ko akalain na ganito ang kahihinatnan ko. Ano nga ang plano mo ngayon? Uuwi ako sa lugar namin, kuya. Gusto kong makapag-isip ng tama, kuya. Kathleen, ito yung gusto ko na ipakita sa'yo. Malaki ang bahay nila, Edsel, pero marami na ring sira. Kung sa lugar namin yan, mayaman na yan. Ay, ewan ko ba kay Edsel? Porque gwapo at saka alam ko na mayaman at saka magulo din ang pamilya nila. Mas loko pa yung isang kapatid niya na lalaki. Kung ano man ang nangyari sa namagitan ninyo ni Edsel, hindi pa huli ang lahat. Salamat, Kathleen. Mabait ka pala. May kabutihan rin ang puso mo, Lera. Hindi ko pa sigurado kung makakabalik pa ako dito sa Maynila. Hindi kita malilimutan, Lera. Patawarin po ninyo ako, Inay. Kung nakinig sana ako sa inyo. Ang mahalaga, anak ko, walang masamang nangyari sa'yo. Kaya parang awa mo na. Huwag ka nang bumalik sa Maynila. Nakakulong na si Edsel, Inay. Pero naguguluhan po ako. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ay, sana anak, mapag-isipan mo na dito mo na lang ituloy ang pag-aaral mo. Ang bigat-bigat sa dibdib, Inay. Naguguluhan po ako pag naaalala ko ang mga nangyari sa amin ni Edsel. Hindi ko akalain na mamamasyal ka dito sa lugar namin. Salamat at nakapunta ka rito. Maganda ang lugar niyo. Tahimik. Di gaya sa syudad. Pumunta ako rito. Pagkaraang malaman ko na magtatapos ka na. Sa awa ng Panginoon. Mahigit 1 taon ang nakaraan. Siguro, naka-move on ka na. Kung pwede lang, ayaw ko nang maalala ang nakaraan. Kung nakinig sana ako sa mga magulang ko. Pero, kung hindi ka nag-aral sa Maynila, hindi sana tayo nakilala. Kuya Dindo, May sasabihin ako sa iyo. At kung pwede ba? Sasama ka sa akin. May mahalagang pupuntahan tayo.
regalo sa akin ni Dindo ang naging recuerdo sa alaala sa nakalipas na pagkakataon sa buhay ko, Tia Sofia. At pagkatapos ng 2 taon, ikinasal na kami ni Dindo. At hanggang ngayon, masaya at mapayapa ang pagsasama namin bilang mag-asawa. At hanggang dito na lang po, Tia Sofia, ang liham ko sa inyo. Ang nagpapasalamat, Kathleen. till the end. But times change. Maganda ang kwento at rekwerdo sa iyong buhay, Kathleen. Naway patnubayan kayo ng may kapal. Salamat sa inyong paglahok sa ating dula. At diyan nagtatapos ang kwento sa buhay ni Kathleen na nag-iwan sa kanya ng rekwerdo. Dito sa ating dulang, Recuerdos de la Vida. Ang liham ni Kathleen ay isinaayos sa script ni Lupimin Aquino Sr. at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! I know I will.